This is Neshin Aban presenting my art manifesto for FA 221. My artistic problem. Can the process of art making be the primary point of an artwork? Is it valid to recognize an art practice/identity that continuously evolves? So, I started with ceramics and fell in love with it kasi sa process niya, sa pagka-labor intensive niya, yung motions of making, kung gaano kadami yung steps on achieving that work is mas ang fulfilling sa akin. Kaya minsan kahit ang dami ng steps nang gagawin ko after taking it out of the kiln after the firing, naisip ko parang okay, I want to start again. I want to make another form of this. I want to make a variation of this form. I want to see another color on this form. I want to see more colors. I want to see other colors. So parang may ganun na, for a time, I got obsessed with teapots. Then, ngayon, I got obsessed naman with glazes. For a time, naghahanap ako ng mga pink glazes kasi medyo mahirap siya ma-achieve. Ngayon naman, green glazes naman. Kasi, yung copper, usually ginagamit na green. For green siya na glaze. Pero once na mayroon kasing third firing para malagay yung gold glaze. Yung copper, it changes the colors. Nagiging brown siya. So ngayon, nag-obsessed ako finding a green glaze that's not copper based, that won't turn brown when it goes to gold firing. So, may mga nakikita naman ako pero currently yun ng obsession ko. So naisip ko is how is yung pag-investigate ko ng mga ganong bagay, pwede bang yun yung paging identity ko? Kasi naisip ko na I mean, we're all humans, we're constantly changing, and I'm sure itong artworks and works na ginagawa ko ngayon, it's gonna change later on in my life. Just like, ang naisip ko na parang na metaphors, yun nga, sa kiln is, the kiln changes the colors of whatever you put it inside. So, we're constantly changing, and I don't want to be on a fixed point, or maybe I have not yet found that. So, actually yun din yung parang gusto kong maging, kaya nag-take ako ng masters kasi feeling ko I can find, maybe I can find whatever art identity that I've been looking for, or maybe not, pero I know I can have the tools to do that. So, itong quote ni Matt Weddell, isa siyang potter din, yung making to find understanding rather than the work as a product of understanding. So, nag-resonate to sa akin is sa mga naghahanap ako ng mga potters na parang alam ko I'm not alone in this thinking na finding fulfillment in the process. I mean, I'm sure a lot of potters did so, and ito is sa mga writings na nakita ko na nag-resonate with me. Ngayon sa influences and lineage tayo. So for local artist, is Ella Mendoza. Naalala ko kasi this kind of work, yung mga works niya na to, nag-fire siya ng mga iba't ibang mga glaze materials, objects, tas in-exhibit niya to. So, ito lang yung nahanap ko, yung before firing. And si Sir Joey De Castro, isang potter din na
matagal na rin siya nagpapattery. Gusto ko yung pag-explore niya ng glazes. Although tinuruan din niya kami gumawa ng glazes, and yun nga, ito yung sa mga parang produkto din ng mga experimentation niya. So, itong si Anita Regel, isa siyang pattern din na Polish born. And ang gusto ko, meron siyang may times na sabi niya nagsosource siya ng mga rocks like granite, basalt, and feldspar, tapos ginagrind niya, smash niya yun into chunks and fragments, tapos lalagyan niya sa clay, tapos sa kanya ipa-fire. So ito is sa mga experimentation niya, mga works with mga chunks ng mga minerals. Tapos pag ang sinabi niya is yung extensive making process niya is hindi nagde-dictate sa overall form. So inaalaw niya yung piece na mag-emerge and flourish until it feels it works. Overload niya yung surface ng mga glaze, ng mga slabs, and yun nga nagiging kalabasan. So si Gitte Jongerson naman is a Danish born potter, and etong work niya na to is all glaze, no clay. So talagang ino-overload niya ng glazes, patong-patong layers of glazes tong work niya na to. Tapos hinahayaan niya yung kiln na mag-decide kung anong itsura. So parang ang ginagawa niya is yung wrestling between chaos and control. Ito naman si Laura Soto. This is not pottery, pero ang ginagawa niya is she makes paintings, then cut them up, then paste them into collage. So gusto ko yung contrast nung iba't ibang parang record making or mapping na ginagawa niya sa mga works niya. Tapos yung Jongjing Park is, this one is, ang ginagawa niya sa mga works niya is paper towels, tas porcelain slip or clay slip, tas patong-patong yan ng layers hanggang sa ipa-fire niya yun, tas hayaan niya na yung form mismo mag-slouch or mag-slump. So gusto ko yung investigation niya ng paggamit ng iba't ibang materials sa clay making, sa clay process niya, sa ceramics process niya. And yung methodology ko, investigation and recording each process. So gusto kong, isip ko na yung bawat process ko is i-record ko, and practice-based research. Tas experimentation, tas mapping materials origins, mapping ceramic glaze development. So iniisip ko yun nga, mag-record ako ng mga stuff. And itong naisip kong manifesto artwork. So throughout nung practice ko ng ceramics, well, ever since I got my own kiln, I've been making textiles. So in a way, parang nakita ko is looking back, it's like a journey or like a permanent record of what I've been making. Ano yung obsession ko. So this one, nakita nyo, puro blue. So for a time, I wanted to make iba't ibang klaseng blues. So marami pa nito, pero ito na yung medyo, naisip ko ilagay siya sa wall. And parang maganda siya na magkakatabi, at siguro in a way pakita rin kano yung kumbaga timeline nung glaze journey ko. So gusto ko rin, naisip ko rin na kasi ang dami ko talagang nagawang
glazes. As in, I make small amounts of glazes na nakalagay sa mga Tupperware na maliliit. Tapos inisip ko, opposite of those, of the textile na artwork is, andun yung mga corresponding, as in, I have each container ng mga textiles na yun. Well, not really equivalent kasi yung ibang textiles is combination. So, combination kung anong interaction ng bawat glaze. No? Kunyari dalawang glaze, ano interaction nila with each other. So, kaya gumagawa din ako textiles for that. So, ito, gumawa ako ng mga iba't ibang kulay with stains, kung anong magiging tsura niya. Kasi iba, hindi nagsusurvive sa mataas na temperature. So, this is what I did. Tapos naisip ko, yung katulad din ng isang artwork ko na pinesent before is, so, sabi nga na ni sir na okay siya na malaki. So, naisip ko, okay din na malaking or mahaba nga na i-occupy niya space na maraming canvases na traces. Itong canvases na to is yung traces ng pag-form ng mga students na tinuruan ko na mag hand building. So nakikita nyo yung iba nga sobrang daming tubig ginamit, so sobrang naging muddy. Yung iba they made geometric cuts sa mga clay, and yung iba nakikita nyo ano yung form. So may iba na makita mo na square, makita mo may bilog. So I like the parang record keeping and pagka gestural ng mga markings. Tas pile of red reclaimed clay. So laging may ito isang part ng mga process na hindi nakikita din kasi sa clay, sa ceramics. Yun nga, the piles of reclaimed clay na yung mga discarded pieces of clay na hindi na nagamit, waiting for recycling. Tapos ito naisip ko pa na parang gacha machine na mag-dispense ng mga, dami ko kasi na natago ng mga palilit na works and mga rejects na inisip ko pwedeng, kumbaga pwedeng interaction with the audience na they can roll and ano yung makukuha nila kung gusto nila i-keep or what. Kumbaga parang metaphor na rin kung ano yung process after the kiln firing, kung okay ba siya or what, ano yung magiging kalabasan niya is hindi ko alam. Ay may malalaman mo lang pagkabukas mo na ng pugon. So yung naisip ko sa future direction is seek and map out different places in the Philippines with prominent materials and minerals to collect soil and mineral samples, then for each of them and add to the glazed material artwork. So naisip ko na yung gumawa ng artwork or maybe installation ng ganun iba't ibang samples of minerals. Kasi isa yun sa parang naisip ko na maging thesis ko rin. Yung gusto ko kasi is maka-develop ng clay with local materials. So feeling ko makakatulong din to sa thesis na plano ko. Tapos yung expand to other mediums on showing the process of ceramics such as video installations and zines. So naisip ko na maging accompaniment din, video installation, kung ano yung size and sheer scale niya and yung duration ng each process. So yung zine naisip ko pag nag-table ako sa mga art market, parang pwedeng accompaniment siya sa mga artworks na ibebenta ko. Para makita nila kung ano yung pinagdaanan ng mga binili nila sa akin na artwork. There's workshops that will generate more traces of making other than the canvas. So,
ang naisip ko is parang papaliwagin ko pa yung canvas idea na ano pa kaya ibang method of making of recording yung traces of the motions of making. So, yun lang. Thank you.